Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako, kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Tila nalulunod na ang Kamara sa tindi ng mga alegasyon laban sa ilang mga kongresista kaugnay sa budget insertions at maanumalyang flood control projects. Pangunahing sapol sa akusasyon si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde na siyang chairman ng House Committee on Appropriations sa ilalim ng 19th Congress. Ito ang nagtulak para magbitiw si Romualdez nitong Setyembre bilang leader ng Kamara. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Pumalit sa kanya na inihalal ng mga kongresista si Isabela Representative Faustino Boji D. III. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Sa gitna ng eskandalo ng korupsyon ay nagsikap ang Kamara na ibangon ang sarili sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mas transparent o bukas sa publiko na proseso ng pagtalakay sa panukalang 2026 national budget. Binigyan ng partisipasyon ang mga civil society groups. Binuo ang House Infrastructure Committee na nagkasa ng investigasyon at mga pagdinig ukol sa korupsyon sa flood control projects. Sa unang araw ng pagdinig ng Kamara, present ang mga dating district engineer ng DPWH na sina Bryce Hernandez at dating boss nitong si Henry Alcantara. Dito tinukoy ni Hernandez na sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Naglabas din ng ebidensya sa Hernandez sa limpak-limpak na pera at kung paano ito hinati sa lugar na tinawag niyang tambayan. Nadiin din si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan at ang ugnayan nito sa mga kontraktor. Ngunit kinailangang ihinto ng Kamara ang mga pagdinig upang magbigay daan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo mismo ng Pangulo. Kalaunan ay nagbitiw din bilang miyembro ng Kamara si Ko na nakaalis ng bansa bago pa man pumutok ang anomalya sa flood control na ibinunyag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Kahit nasa ibayong dagat ay nagawa naman itong magpasabog ng matitinding mga akusasyon sa pamamagitan ng pag-post ng video message sa kanyang Facebook page. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez pag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Kinaladkad din niya sa expose sina dating Budget Secretary Amena Pangandaman, dating Presidential Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, Undersecretary Jojo Cadiz, gayon din si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sinuportahan din ni Ko ang kwento ni Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na siya at iba pang mga tauhan ni Ko ay nag-deliver ng limpak-limpak na salapi na nakalagay sa sangkaterbang maleta sa bahay ni Romualdez at sa Malacanang. Ayon kay Ko, napag-utusan lang siya at walang pera o kickback na napunta sa kanya. Pagbalik naman sa bansa ang panawagan ng mga kongresista kay Ko para panumpaan ang kanyang salaysay at harapin ang mga akusasyong ipinupukol sa kanya. Sa ngayon ay may referral na sa ombudsman ng ICI at DPWH kay Romualdez pero giit ng kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo hanggang ngayon ay wala pa ring konklusyon na may kasalanan o pananagutan si Romualdez. Habang si Ko at iba pang mga kongresista ay pinasasampahan na ng kaso ng DPWH at ICI sa ombudsman. Sa gitna ng lahat ng ito ay umugong muli ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Habang lumilipas ang bawat araw, ang taong bayan ay nakatutok sa Kamara at nakaantabay kung ano ba ang magiging kapalaran ng mga kongresistang isinasangkot sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Sila ba ay mapapanagot o totoo ang kanilang depensa na sila ay walang kinalaman sa katiwalian at sa bandang huli ay malilinis ang kanilang pangalan? Kasama mo sa RMN para sa RMN News Year-End Report, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
Bantayan mo, huwag kayang lustayin ng mga politiko. Yang perang yan, pinaghirapan